morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Sabado, July 26, 2025. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, the Supreme Court has spoken. It says that the impeachment case against the Vice President, BP Sara Duterte, is unconstitutional. Well, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sa kabila ng katotohanan, ang Supreme Court ay nagsalita na po. Marami pa rin mga opinion mismo mula sa mga senador as impeachment judges, particular si Senador Joel Villanueva. Ang sabi po niya, pwede pa rin po ituloy ng Senado ang impeachment trial. Gago at bugok pala itong si Joel Villanueva. Mga kapatid, mga kababayan, ito po ang sinasabi na constitutional crisis kung sakaling ituloy ng Senado ang impeachment trial. Sapagkat ayon po sa desisyon na inilabas kahapon lamang ng Supreme Court, ang decision daw po, ang nabanggit na decision, ay immediately executory. Ano po ibig sabihin niyan? The impeachment case is deemed ipso facto dismissed. Dismissed na po sa makatwid. Hindi na po pwedeng ituloy ng Senado ang trial. Ngayon, kung itutuloy po ito, ayon sa sinasabi ni Senador Villanueva, diyan po papasok ang constitutional crisis. Ano po ibig sabihin? Wala na pong susunding batas sa Pilipinas. At ito po ay magiging dahilan ng gira patani. At sa tingin po naman natin, hindi po ito gagawin ng Senado. Sa makatwid, sa pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress, the Philippine Senate will formally dismiss it by votation in consonance with the decision of the Supreme Court that the impeachment case is unconstitutional. So, it will be a matter of formality on the part of the Senate para pagbotohan with 13 votes na i-dismiss ang nabanggit na impeachment case. Ngayon po, ang sinasabi ng marami, talo daw po ang taong bayan sapagkat dinismiss ng Supreme Court ang nabanggit na impeachment case. Well, ayon po sa narinig natin, sapagkat hindi po naman natin nabasa mismo ang text ng decision, but it was circulated in the news to the effect that the decision does not absolve BP Sara from whatever accountability she may have. Ang sinasabi lang po ng Supreme Court, ito ay unconstitutional sapagkat nilabag ng House of Representatives ang one-year bar rule. Sapagkat ayon po sa saligang batas, isa lamang na impeachment case o impeachment complaint ang dapat na ihain laban sa isang impeachable public official within 1 year. At ito pong fourth impeachment complaint na pending ngayon sa Senado for trial, ito po ay pang-apat. Na ibig sabihin, within 1 year, from December 2024 to February 5, 2025, apat po na impeachment complaint ang naihain. So, ibig sabihin, sabi ng Supreme Court,
Yan ay paglabag sa constitutional provision na dapat isa lamang na impeachment complaint ang pwedeng ihain laban sa isang impeachable official sa loob ng isang taon. Besides, sinabi din po ng Supreme Court sa nabanggit na decision na nilabag ng House of Representatives ang right to due process ni VP Sara sapagkat under Section 1, Article 3 of the Constitution, it says that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, ang impeachment case po can be considered a property of VP Sara or because she would be deprived of her property. The fact of being a vice president would be deprived of her once she would be impeached. So, kailangan she should be given a right to due process. At sabi ng Supreme Court, hindi po siya nabigyan ng due process sapagkat hindi pinakinggan ng House of Representatives ang kanyang panig. Basta na lamang pinirmahan ang impeachment complaint at itinransmit sa Senado. So there was in effect a deprivation of the right to due process under Section 1 of Article 3 of the 1987 Constitution. Nevertheless, the Supreme Court also say na pwede pa namang ihain ang impeachment complaint after February 6, 2026 sapagkat lampas na po ang 1-year rule. But, so pwede pong maghain. So sabihin niyan, with 1/3 votes of the House of Representatives under the 20th Congress, pwede po sila uling mag-file na impeachment complaint kung talaga pong gusto nila. Ang decision po ng Supreme Court is limited to the impeachment case which is pending trial before the Senate. Yan po ang hindi na pwedeng ituloy because it is deemed ipso facto dismissed with the decision of the Supreme Court just issued. Kaya po yung mga nagsasabi dyan na ang Supreme Court ay nakialam na hindi naman dapat, hindi po pakikialam yan sapagkat ayon sa saligang batas, ang Supreme Court po under its judicial review power under Section 1 of Article 8 may kapangyarihan upang tingnan po kung ang Kongreso, House of Representatives that has committed grave abuse of discretion amounting to lack or in excess of jurisdiction. At ito po ang ginawa ng Supreme Court. Nakita po nila na mayroong pang-abuso sa kapangyarihan ng House of Representatives in relation to the articles of impeachment that was transmitted to the Senate for trial. So, dapat po itong mga abogado na nagsasabi na mali ang ginawa ng Supreme Court, ay dapat po yan bigyan ng disiplina ng Supreme Court sapagkat nililito po nila ang taong bayan. Ganon din po itong mga senador. Dapat po by ethical consideration, lalo na po ito si Senador Villanueva, hindi po dapat nagsasalita siya ng ganyan. Ipapakita lamang po na ignorante si Senador Villanueva sa ating saligang batas. Bilang senador at tagapagawa ng batas, dapat alam niya at naintindihan niya ang sinasabi ng saligang batas na ang Supreme Court is the final arbiter
as to whether a certain act by whatever branch of the government is constitutional or not. Kapag sinabi po ng Supreme Court na yan ay pula, yan ay puti, wala na po tayong magagawa. Dapat po sundin kung nais natin na hindi magkaroon ng constitutional crisis. Naulit po natin bakit magkakaroon ng constitutional crisis sapagkat kung hindi susundin ng Senado ang ipinag-uutos ng Supreme Court na dismiss na po ang impeachment case, nangangahulugan po yan na mismo ang Senado o ang Kongreso as one of the branches of the government ay hindi sumusunod sa batas. At yan po ay gagamitin ng ibang tao upang wala na pong sundin na batas sa ating bayan. Kaya matibay po at malakas ang ating paniniwala, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang Senado po, being in their right minds, will follow the decision of the Supreme Court, regardless of whatever other members say o says on the matter. Katulad po ni Joel Villanueva na nagmamarunong ay gonggong naman. Wala namang alam sa saligang batas. Kaya ikaw, Joel Villanueva, huwag kang magmagaling dahil hindi mo alam ang sinasabi mo. Nilalagay mo lamang ang Senado sa kahihiyan. So mga kabarangay, inuulit po natin. As of the moment, ang impeachment case laban kay BP Sara is deemed ipso facto dismiss. Ano po ibig sabihin yan? Kahit walang gawin ang Senado na i-dismiss ito formally, yan ay maituturing na po na dismiss sapagkat sinabi na po ng Supreme Court ay ang impeachment case na yan ay unconstitutional. Kung nais ng Kongreso, specifically ng lower house, na ituloy, kung mayroon talaga silang sapat na dahilan, after February 6, mag-file ulit sila ng impeachment complaint. And with the votes of one-third of the total membership of the lower house voting for the impeachment, then again, that will constitute an articles of impeachment. Of course, provided that they would comply with the requirements of the Constitution on due process. So, ibig po sabihin, pag mayroong impeachment complaint, ay hahain ulit, kailangan bigyan nila si BP Sara ng kanyang karapatan na madinig. So, in other words, bibigyan siya ng kopya ng complaint at sagutin niya ang complaint na yan, impeachment complaint, at evaluate ng House of Representatives. At kung ma-comply nila yung mga ganong requirements, then they can again file the impeachment complaint. That is after February 6, 2026. May narinig po tayo na isang komento na ang sinasabi, hindi po natin kung sino yung nagsasalita, pero kaboses po ni Claire Castro, ang tagapagsalita ng Malacanang. Ang sinasabi niya, sa nabanggit na decision ng Supreme Court, nilabag nito ang dating panuntunan. Ang sinasabi niya ang twin rule, na iyon daw ay sinabi ng Supreme Court doon sa naunang impeachment cases. Specifically, nabanggit na yun kay Merceditas Gutierrez. Well, ang sinasabi po natin dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. In the first place, the Supreme Court is not bound to its previous decision. Although, usually, sinusunod po nila yung mga dating panuntunan.
Ang tawag ko dyan yung stare decisis, yung dating ruling nila. But it does not mean that Supreme Court can no longer deviate from the previous ruling. Itong kaso na to is unanimous decision of the 13 associate justices and chief justice of the Supreme Court, sapagkat meron isang absent yata at meron isang nag-abstain. But the 13 justices of the Supreme Court in bank voted unanimously for the same decision. So, ibig po sabihin yan, whatever the previous decision of the Supreme Court on impeachment case, pwede po nilang balik pa rin. At iyan po ang nangyari. Kung totoo man na kaiba ito sa naunang decision ng Supreme Court relative on the matter, specifically on yung binabanggit nilang kaso ni Merceditas Gutierrez, well, hindi po ibig sabihin na kung ano ang dati kailangan obligatory on the part of the Supreme Court to follow what was their previous ruling. Pwede pong balik na rin ng Supreme Court yan. Although, bihirang mangyari. But in this case, kung totoo mang sinasabi na yun, na ito ay iba doon sa previous ruling, sinasabi lang Queen rule, wala pong nilabag na batas ang Supreme Court kung iniba man nila ang kanilang decision ngayon. Ang mahalaga po, ang sinasabi natin, whatever the Supreme Court says on the matter is correct. Wala pong mali. Bakit? Sapagkat ayon sa saligang batas, only the Supreme Court is given the power to interpret finally what is the Constitution means. Ano ang ibig sabihin ng mga provision ng saligang batas, Supreme Court lang finally ang pwedeng magsabi nga. At kung ano ang sinasabi nila on the matter at that point in time is correct. Ibig sabihin tama. Right or wrong, ang Supreme Court is always correct with respect to the interpretation it gives to the provision of the Supreme Court at that point in time. Mga kabarangay, mga kababayan, pansamantala, wakasan po natin ang ating talakayan ngayong umaga. Marami pong salamat. Sige, kalipapa. Punta ako dyan. Tapos na ako.